Makalipas ang 3 araw ay nagbukas na ang teleportation formation patungong Divine Kingdom. Pumasok agad dito si Yeyun at paglampas niya ay dumating siya sa isang lugar na napakalawak habang lumilipad. Napansin niya na ang ibaba ng kingdom ay napapalibutan ng maraming spirit stone at ang pader nito ay gawa sa spirit crystal. Tanong ng ating bida na kung iyon na ang 7th Divine Kingdom. Sa isang banda sa hinterland of 7th Divine Kingdom ay may isang lalaki ang nangko-cultivate sa ibaba ng isang talon. Napansin ng lalaki ang aura ni Yuer sa southwest. Pero hindi ito mismo ang pumasok sa Divine Kingdom. Tumayo ang lalaki at naglabas ng enerhiya, nagpasya siyang puntahan kung saan nagmamula ang aura para alamin kung ano ang nangyari. Nagpalabas pa ito ng enerhiya at umangat sa kalangitan sabay umalis. Habang naglalakad si Yeyun ay naiisip niya na kailangan muna niyang makahanap ng matutuluyan. Pero bigla siyang natigilan matapos maramdaman na may kung sino man ang palapit sa kanyang direksyon, napakalakas at napakabilis ng taong ito. Napansin ni Yeyun na umiilaw ang singsing na galing sa Treasure Pavilion Master. Walang ano-ano ay dumating ang lalaki sa harapan ni Yeyun at nagtanong ito sa ating bida na kung ipinadala ba ito ni Yuer sa lugar na iyon. Mabilis na umatras si Yeyun para dumistansya. Sinabi ng lalaki sa ating bida na mag-usap sila sa ibang lugar. Sa isang kisap mata ni Yeyun ay napapunta na lang sila bigla sa ibang lugar na puro bundok. Sa isip ni Yeyun ay ang kilos na ginawa ng lalaki ay galaw ng isang nasa peak ng Martial Emperor Powerhouse. Ang kakayahang baguhin ang kalupaan at mapapadpad sa ibang lugar na daang-daang milya ang layo. Pero ang cultivation nito ay nasa Martial Sovereign Realm at hindi Martial Emperor. Napansin ng lalaki na hinuhulaan ni Yeyun ang cultivation niya kaya sinabi niya sa ating bida na wag na nitong hulaan pa. At siya ang taong hinahanap ng ating bida. Dagdag pa nito na sabihin sa kanya kung ano ang inutos ni Yuer na gawin ni Yeyun doon. Sinabi ng ating bida na siya si Yeyun at pinagkatiwalaan siya ni Jiang Yu na dalahin ang storage ring dito. Natuwa ang lalaki sabay kinuha ang storage ring sa ating bida. Naglabas ito ng malakas na kapangyarihan sa mga kamay kaya nagkaroon ng malakas na pressure at yumanig ang paligid. Sa lakas ng pressure ay napaluhod ang ating bida. Matapos noon ay sinabi ng lalaki na sa wakas ang silyo ng kapangyarihan ay nawala na. Mungkahi ng lalaki na malakas ang ating bida kahit di po ganun kataas ang cultivation nito. Nagawa nitong makayanan ang kanyang spirit pressure matapos niyang pakawalan ang kanyang kapangyarihan. Nagpakilala ang lalaki na siya si Jiang Feng sabay nagpasalamat sa ating bida at nag-alok ng isang tulong mula sa kanya. Dagdag pa nito na sabihin sa kanya ng ating bida kung anong pakay nito sa pagpasok sa 7th Divine Kingdom para matulungan niya ito. Sinabi ni Yeyun sa lalaki na ang Two Family at ang tungkol sa Violet Moon Sacred Land, 30 minuto ang nakalipas ay nagkaroon ng formation array sa kalangitan ng Divine Kingdom patungo sa dungeon. Sa ibaba nito ay may mga nakaabang na martial artist. Nagpunta din doon si Yeyun at Jiang Feng, tanong ni Yeyun na ano ang lugar na iyon at bakit maraming tao doon. Salaysay ni Jiang Feng na iyon ang ancient relic na naiwan ng master na ang cultivation ay malapit sa martial saint. Mayroon itong maraming kayamanan sa loob nun. Ang mga tao na nakapalibot sa lugar ay nag-aantay ng century eclipse. Ang kapangyarihan ng formation ay hihina sa itinakdang panahon. Ang Two Family ay umiiral ng matagal sa Tianluo Empire pero wala lang ang mga iyon kumpara sa maliit na pamilya ng Divine Kingdom. At wala din iyon kumpara sa Sacred Land. At kung gusto ni Yeyun ng clue tungkol sa Sacred Land ay mas kailangan nitong pumunta sa doon kaysa hanapin ang Two Family. At sa pagkakaalam niya may isang tao mula sa Sacred Land ang kasama na nasa ibaba. Doon ni Yeyun makikita ang mga clue na hinahanap nito. Naglabas ng liwanag sa kamay si Jiang Feng at sinabi na sa kasalukuyang Leviathan cultivation ni Yeyun ay matatalo lamang ito kapag kinalaban ang taong iyon. Sabay ibinigay sa ating bida ang isang bagay na mapapanatiling ligtas ang ating bida. Sinabi ni Jiang Feng na ang Jade Journal na ibinigay niya ay kakayahan na maglabas ng doubling divine power. Marahil ang bagay na binigay niya ay mas mahina sa ibang relic ay sapat naman ito para iligtas ang buhay nito. Dagdag pa na isipin na lang ni Yeyun na bigay niya bilang pasasalamat. Nagsimula na nga ang eclipse kaya sinabi ni Jiang Feng sa ating bida na makakaalis na ito at mag-aantay lamang siya sa labas, makalipas ang 7 araw ay ilalabas niya ito sa Divine Kingdom.
Tuluyan na nga na nagkaroon ng eclipse at sinabi ng isang martial artist na nawala na ang formation. Nang bumukas na ang lagusan ay nagunahan na ang mga martial artist sa pagpasok sa lagusan para mauna sa mga kayamanan. Hindi naman nagpauli si Yeyun at tumalon na din para pumasok sabay nagpasalamat kay Jiang Feng. Sa isang banda sa loob ng Dungeon of Relic ay may mga martial artists ang naglalakad at nagrereklamo ang isa dahil sa tagal nilang palakad-lakad ay hindi sila nakakaalis. Sinabi ng kalbo na narinig niya na ang may-ari ng relic ay gustong-gusto ang larong tagwan noong nabubuhay pa ito. Halos lahat ng gusali at hagdaan ng lugar ay puro formation. At mayroon ding malaking maze sa loob ng dungeon. Kaya ang resulta ang ancient dungeon na ito ay naging isang maze. Salaysay naman ng isa na ang may-ari ng lugar na ito ay nakamit ang level ng martial saint noong nabubuhay pa ito. Kaya hindi nakakapagtaka na gumawa ito ng sariling dungeon para gawing lugar ng cultivation. May mga sabi-sabi pa na nilagay noon ang mga kayamanan nito sa iba't ibang lugar sa sandaling hamina ang formation. Sa loob noon ay makukuha nila ang mga kayamanan. Naghanap ang 3 pusitsa ng mga kayamanan sa lugar pero wala silang nakukuha at puro mga walang laman na kahon ang kanilang nabubuksan. Nawawala na ng pag-asa ang 3 dahil kada bukas nila ng kahon ay walang kayamanan. Sa isang banda ng dungeon ay may 2 tao ang nakahanap ng treasure na isang grade 5 elixir, dagdag pa ng mga ito na pang-5 kayamanan na nilang nakukuha iyon. Sinabi ng kalbong lalaki na nag-ubos siya ng madaming pera para bilhin ang spiritual energy treasure detector na iyon. Sa tulong nito ay hindi nila kailangang mag-alala sa paghahanap ng mga kayamanan. Habang nakatingin sa treasure detector ay sinabi ng kalbo na tingnan nila kung anong makikita nila ngayon. Pagdating nila sa kahon ay nagulat sila matapos makita na wala ng laman ang kahon. Naunahan na pala sila ng ating bida na makuha ang kayamanan. Sinabi ng lalaki na mukhang naunahan sila ng taong iyon na makuha ang rare 6th grade elixir. Talagang napaka-swerte ng taong iyon. Sinabi ng kalbo na paano iyon nangyari ang pananamit ng taong iyon ay mukhang hindi nanggaling sa mayamang pamilya at wala din itong item na magpapuro ng lokasyon ng kayamanan. Mukhang sinuwerte lamang ito. Dagdag pa na paano siya natalo sa taong iyon gayong mayroon siyang item na nagsusuri. Gumana na naman ang treasure detector ng lalaki sa unahan at may itinuro na naman na treasure. Kaya dali-daling tumalo ng 2 papunta sa lokasyon na itinuro ng treasure detector. Nang makarating sila sa kayamanan ay sinabi ng lalaking kalbo na iyo ang grade 6 spirit weapon, Soulful Bell. Ayon sa kasama nito na mayaman na silang 2. Tumawa ang lalaking kalbo at akmang hahawakan na ang treasure. Pero mabilis na dumating si Yeyun at kinuha ang kayamanan habang sinasabi sa kalbo na siya ang nauna kaya patawad sa mga ito. Sinabi ng lalaki sa kanyang master na kalbo na need-tech na naman ng taong iyon ang kayamanan bago pa sila makarating sa lugar na iyon. Sagot ng kalbo na hindi siya makapaniwala. Malakas na sabi ng lalaki na gumagalaw na naman ang treasure detector pero laking gulat ng kalbo dahil naunahan na naman sila ng ating bida. Namuti na ang mata ng kalbo at parang mawawalan na ng pag-asa dahil lagi silang nauunahan ni Yeyun sa kayamanan. Bulagta ang kalbong lalaki at sinabi sa kasama na wag na nilang sundan ang ating bida dahil ito ang hinirang at napakaswerte nito. Nagpasya na ang 2 na umuwi na lang sa bahay dahil ang taong tulad nila ay walang kakayahan na makipagpaligsahan sa napakaswerteng tao. Sa isang banda nakatingin lamang ang ating bida sa 2 paalis at sinabi na kung anong binubulong-bulong ng mga taong iyon. Sinabi ng system sa ating bida na may grade 6 elixir sa south. Grade 5 weapon sa north. Mayroong martial arts book sa 10 feet sa southwest. Nakangiting iniisip ni Yeyun na napakaraming kayamanan sa lugar na ito. Ayon sa gabay ng system, sa kalahating araw lang niya ay makakakuha siya ng 12 ng kayamanan. Hindi lang basta martial arts book, kundi pati na rin elixir at weapon. Pagkakataong iyon ay tataas na naman ang kayang cultivation sa sunod na realm. Sa isang banda may mga martial artist ang nakatayo sa harap ng isang malaking rebulto ng isang warrior. Sa isip ni Yeyun na mukhang iyon na ang huling ipinagbabawal na lugar. Nakita ni Yeyun na may 2 taong nasa harapan pero nararamdaman niya na maraming aura ng tao ang nagtatago sa paligid. Malamang noon ay maraming tao ang nag-aantay ng oportunidad. Tanong ng isang lalaki na sa kasama na kung ano ang nakasulat sa mga padir.
Nang lumingon ang kasama nito ay bigla siyang nilaslas ang leeg ng kanyang kasama. Sinabi ng lalaking nakabulagta sa kasama na matagal silang nagsama sa paghahanap ng mga kayamanan pero bakit siya nito pinagtangkaang patayin. Salaysay ng lalaki na nakasulat sa pader na mayroon lamang 18 pasukan at isang tao lamang ang pwedeng pumasok sa isang pasukan. Kaya siya lang ang pwedeng pumasok at hindi ang kasama niya. Kaya isang tao lang ang pwedeng pumasok at siya iyon tumakbo ang pusit papasok ng pinto at iniwan ang kanyang kasama na namatay ng tuluyan. Biglang may lumitaw na mga palaso sabay tumama lahat sa katawan ng lalaking traidor. Wala na itong nagawa kundi bumulagta at mamatay. Sinabi ng pumatay dito na sino ito para pumasok ng mag-isa sa pasukan. Maya-maya ay nag-ay dating pa ang mga martial artist. Napagtanto ni Yeon na binabalansi ng lahat ang isa't isa. Ang sino mang manguna ay magiging sakripisyo. Kaya siguradong magiging madyugo ang mga susunod na mangyayari. May lumitaw na isang lalaking nakaputi at sinabi sa lahat na makinig sa kanya ang mga ito. Napansin ng isang martial artist na ang lalaking dumating ay puti ang buhok, puti ang damit, may 3 talampakang haba ng espada. Natanong na lang nito sa isip na kung ang taong dumating ay ang talent anong martial artist ng Mi family, na si Mei Xuanjian. Sagot ng isa na siya nga iyon at nakita na niya ito noon. Taga-Imperial Capital, nasa 9th stage of Martial Sovereign Realm. Nagawa pa nitong talunin ng isang Martial Emperor powerhouse at wala pa itong katalo-talo. Hindi lang basta talentado si Mei Xuanjian, ang Mi family nito ay isa sa major family ng Imperial Capital. Itong taong ito ang hindi dapat nila galitin. Sigaw ni Mei Xuanjian sa lahat na nakita naman ng mga ito ang nakasulat sa stone tablet na ang treasure ay para lamang sa karapat-dapat. Ang sino mang mahihina ay dapat sumuko na at maghanap na lang ng treasure sa ibang banda. At ang tungkol naman sa 18 slot ay hindi naman siya sumusubre kung kukunin niya ang isang slot. Para sa natitirang 17 slots ay nagunahan ang mga martial artist at ang iba ay naglaban-laban pa para sa natitirang slots ng pasukan. Kasabay ng pagsugod ng pusit na lalaki ang pagtawag niyang pasaway sa ating bida, saad pa niyang kanina pa niya nakikita ang kayabangan ni Yeon, sa kapaggiyan ng espada upang patayin ang ating bida. Mabilis namang sinalubong ni Yeon ang paparating na lalaki, saka pinaulanan ito ng pagwasiwas ng espada. Sa kabilang banda agad namang idinikit ng pusit na lalaki ang hiniwon niyang palad sa blood sacrifice divine formation, na napagtanto niyang kinakailangan ng 18 tao para ma-activate ang entrance. Walang emosyon namang nakatayo lang sa gilid si Yeon matapos pagpapatayin ng ibang mayayabang na lalaking sumusugod sa kanya. Matapos ang 15 minuto eksaktong 18 na tao na lang ang natitirang buhay, kaya't nais na ng pusit na lalaking masimulan ang ritual ng pagbubukas. Sa gitna ng katahimikan bigla nilang naranmaan ang nag-umapaw na aura, kasabay ng isang tinig ng pang-iinsulto sa lakas at katalinuhan ng 7th Divine Kingdom, saad pa ng lalaki na ito marahil ang dahilan kung bakit panghuli ang mga ito sa Eastern Continent's list. Lalong nanlaki ang kanilang mga mata nang magpakita na ang naglalakad na lalaki, habang kapansin-pansin ang nag-umapaw nitong lakas at kapangyarihan. Napalingon silang lahat kabilang na si Yeon at napapatanong kung kailan pa naruroon ang lalaki, dahil wala man lang sa kanila ang nakakita o nakaramdam ng presensya nito. Mabilis na sumugod ang lalaki kasabay ang kakaibang taktika ng kapangyarihang may anyo ng dambuhalang ahas, upang kunin ang pwesto ng pusit na lalaki na inaakala niyang pinakamalakas sa lahat ng naruroon. Sinubukan pang dumipensa ng pusit na lalaki at lumikha ng pananggalang, ngunit pinagtawanan lang siya ng kanyang katunggali na halatang hindi man lang pagpapawisa sa kanilang laban. Tumilapon ang pusit na lalaki sa sahig nang hindi na nito makayanang dumpensa, at animoy nabaliwala ang pananggalang na binuhusan niya ng buong lakas. Nanlaki naman ang mga mata ng naruroon sa di inaasahang tinamo ni Mei Xuanjian, na hindi man lang nagawang makagant maski isang atake. Habang hawak ang dibdib at bakas ang natamong pinsala tanong ni Xuanjian kung sino ang arroganting katunggali, at kung hindi ba ito natatakot na gantihan ng Mei family. Natatawang saad naman ng mayabang na lalaking wala siyang pakialam sa alin mang pamilya sa 7th Divine Kingdom lalo na sa sinasabi nitong Mei family, dahil ani ay baliwala lang ang mga ito kumpara sa kanya. Tanong pa ng arroganting lalaki kung sino ang isang pipitsyuging si Xuanjian na mula sa 7th Divine Kingdom, upang gumawa ng ingay sa kanyang harapan.
Ayon pa sa arroganting lalaki talagang hinahanap nito ang kanyang tiyak na kamatayan, saka ipinakita ang tunay niyang anyo at mukha. Nagulantang naman si Yeon nang mapansin ang isang pamilyar na simbolo sa noo ng arroganting lalaki, habang paulit-ulit na tanong ng pusit na si Xuanjian kung sino ang kanyang kaharap. Naglakad palapit ang lalaki at nang tumapat siya kay Xuanjian saad niyang hindi nito deserve na malaman ang kanyang pagkakakilanlan, saka diretsong tinungo ang tarangkahan. Mautuwidad na utos pa niya sa lahat ng naruroon na huwag nang magsayang ng oras at agad na nilang simulang buksan ang pintuan, na mabilis din namang sinang-ayunan ng mga naruroon. Habang abala sa paghiwa ng palad ang ibang mga lalaki seriusong nakatingin naman si Yeon sa arroganting lalaki, dahil naitindaan niyang ang crescent moon symbol na nasa noo ng lalaki ay parehong simbolo ng kanyang ina. Batid ni Yeon na malaki ang posibilidad na mula sa parehong lugar ang lalaki at ang kanyang ina, kaya't naisip niyang gumawa ng paraan upang magkaroon ng sapat na impormasyon. Kasabay nito idiin din niya sa tarangkahan ang may hiwang palad bilang pakikiisa sa ritual, upang mabuksan ang nasabing tarangkahan ng mga treasure. Ilang sandali lang ang nakalipas dahan daw ang bumukas sa harap nila ang isang malaking pintuan, habang nasa unahan naman ang arroganting lalaki na nais maunang makita kung ano ang nasa loob. Tumambad sa kanila ang sandamakmak at kumikinang na mga baol ng kayamanan, kaya't nagtutumalim sa tuwa ang mga lalaking ngayon lang nakakita ng ganoon kadaming kayamanan. Sa kabilang banda nang makita ni Yeon ang bangkay sa gitna ng silid, naisip niyang ito ang labi ng taong malapit na sanang makaabot sa level ng martial saint. Patakbong dinaluhong ng mga lalaki ang mga treasure at animoy nananabik na maging mayaman at umangat sa buhay, ngunit bago pa sila makalapit ay agaran silang tumilapon dahil sa atake ng arroganting lalaki. Habang nag-umapaw ang oresaad ng lalaki na wala siyang sinabi na galawin ng sino man ang treasure, dahil nakuha na niya ang nais sa mga ito na magamit nagkanilang dugo upang buksan ang pintuan. Natigilan naman ang lahat sa di inaasahang inasal ng arroganting lalaki, lalo na nang sabihin nitong sa kanya ang lahat ng mga kayamanan. Hindi naman na nagpumilit pa ang ibang mga lalaki at sinabing masaya na sila sa karanasan, kasabay ang pakiusap na wag nang kitlin ng arroganting lalaki ang kanilang buhay, dahil batid nilang hindi nila kayang labanan ang lakas ng lalaki, at lubhang pinakamahalaga sa lahat ang kanilang buhay at kaligtasan. Ngunit imbis na payagan ng mga lalaki na makaalis agad niya itong lalong pinagmalupitan ng kanyang kapangyarihan, dahil aniya'y nagbago na ang kanyang isip tungkol sa mga ito kaya't walang sino man ang papatakasin. Saad pa ng arrogant at gahamang lalaki na kailangang mamatay ng lahat ng naruroon, habang nakakaasar pang nakangisi. Puno ng takot na nagsigawan ang mga lalaki saka nagdudumaling tumakbo papalayo, habang nananatili naman si Yeon sa kanyang kinatatayuan na magkakrus pa ang mga kamay. Tumatawang animoy hayok sa laman ang arroganting lalaki na gustong-gustong marinig, ang pagsigaw ng mga nagdudumaling kalalakihan, habang bumubuelo upang malakas na atakehin ang mga ito. Agad namang sinalag ni Yeon ang malakas na kapangyarihan ng arroganting lalaki, nang pakawalan nito ang atakeng paniguradong magiging katapusan ng sino mang tamaan nito. Hindi naman inaasahan ng lalaki ang ginawang iyon ng ating bida, kaya't puno ng pagtatakang tinapunan niya ng tingin si Yeon. Walang emosyon namang nakatayo lang sa harap niya si Yeon, habang nagdudumali at nagtatakbuhan para sa kanilang kaligtasan ang ibang mga lalaki. Iginiya naman ng arroganting lalaki ang makapangyarihan niyang kamay, kasabay ang pagpapakita ng interes sa aniya'y may kakayahang salagin ang kanyang atake, at kapansin-pansin ding bihasa ito sa pagtatago ng kanyang lakas at kapangyarihan. Seryusong saad, ating bida na walang anumang personal na suliranin ang arroganting lalaki, laban sa mga lalaking isinuko na ang kanilang karapatan para sa treasure kaya't hindi na niya kinakailangan pang patayin ang mga ito. Nang marinig ito inis na saad ng lalaki na dahil mabuting tao si Yeon, hahayaan niya itong kumuha ng ilang pirasong spirit stones bago umalis, saka tumalikod upang tanguin ang mga treasures. Ngunit nakangising saad naman ang ating bida na ang lahat ng mga kayamanan ay para lamang sa nararapat makakuha nito. Sarkastikong saad tanong pa niya kung bakit hindi niya maaaring makuha ang mga treasure, gayong ang relic ay hindi naman pagmamay-ari ng arrogant at gahamang lalaki. Dagdag pa ni Yeon na ang lalaking kaharap ay napakasakim at makasarili, na hindi marunong masiyahan sa anong meron siya. Aninadong ang lalaki na napahanga siya sa katapangan ni Yeon ngunit tumatawang saad niya na si Yeon na din ang naghahanap ng kanyang sariling kamatayan, kasabay nito ang marahang paglingon sa likuran habang nagngangalit ang mga ngipin.
Mabilis na sumugod ang gahamang lalaki upang aniyay turuan ng leksyon katangahan ni Yeon, ngunit hindi niya inaasahang magagawa itong salagin ng ating bida na desidido ding magwagi sa laban. Nagsalpukan ang kanilang kamao sa ere na lumikha ng malaking pagsabog, dahil sa lakas ng dalawang kapangyarihang nagtama sa kawalan. Kasunod ng pagbitiw sa atake agad inanyayahan at ginaisang ni Yeon ang taglay nihang Divine Puppet, na agad din namang lumitaw sa likuran ng pusit na lalaki. Agad dinaklot ng Divine Puppet at iniangat sa ere ang pusit na lalaki kasabay ng matinding pagpiga sa katawan nito. Kalmado lang namang nakatingin si Yeon sa kanyang Divine Puppet habang isinasagawa nito ang kanyang mga ipinag-uutos. Mula sa kamay ng dambuhalang puppet animoy naging lilang likodo ang hawak na lalaki, kaya't naningkit ang mata ni Yeon kasabay ng pag-iisip. Bigla na lang nagkaroon ng malaking pagsabog mula sa lilang likido, kasabay nito nagmalakas na sigaw ni Yeon upang pabulaykan sa kanyang pinanggalingan ang dambuhalang puppet. Walang ano-ano'y muling nagpakita mula sa napoong makapal na usok ang arroganting pusit na lalaki, saka sinabing nagawa siyang galitin ng gusto ng ating bida. Kasunod nito agaran itong sumugod sa kinaroroonan ni Yeon sa kapinakawalan ng tanan na si Bat, upang malakas na umatake gamit ang Violet Moon Spear. Mabilis namang iginiya paunahan ni Yeon ang hawak na espada, upang salagin ang napakalakas na atake.